Okay, so welcome to our week 4. Week 4 talks about covalent bonding. Okay, covalent bonding. So pag sinabing covalent bonding, both non-metals. Hindi na siya metal and non-metal. And covalent bonding is sharing of electrons. Okay? Sharing of electrons. So previously, as you can see, ang ginagamit natin ay arrow, di ba? Arrow means transfer of electron. But for covalent bonding, we use lines. Kasi kapag lines, ang ibig sabihin yan ay sharing of electrons. And in one line, there are 2 electrons. Okay? Paano siya naging 2? Kasi each point may electron. Kaya each line contains 2 electron. At ang tawag dito ay single bond. Okay? Single bond. Paano naman kapag dalawa? O, dalawa yan, ibig sabihin ilang electrons? 4 electrons. Since each line contains 2 electrons. Ang tawag naman dito ay double bond. Next, meron din tayong tatlo. Ilang electrons meron dyan? 6 electrons. So, ang tawag naman dyan ay triple bond. Okay? Now, let's start with the first example, NCl3. Okay, NCl3. The first step here is, isulat mo tong N, isulat mo din tong Cl. Ano ang group number ni nitrogen? Nitrogen is nasa 5th group siya. Okay. Group 5 at ang Cl ay 7. Okay? So 5 si nitrogen, 7 si Cl. Ilang nitrogen nakikita mo? Isa times 1. Ilang Cl nakikita mo? Tatlo times 3. So 5 times 1 is 5. 7 times 3 is 21. So ipa-plus mo to. 21 plus 5 is 26. So yan ang first step. Second step is kung sino ang central atom. Pag sinabing central atom, atom or element that is only one or nag-iisa. Sino ba yung nag-iisa lang dito? Si N, di ba? So ibig sabihin si nitrogen ang central atom. So since nitrogen ang central atom, isusulat natin siya sa gitna. At palibutan natin ng tatlong Cl. Kahit saan mo ilagay pwede yan. So 1, 2, 3. After that, i-connect natin sila kay N kasi siya ang central with the use of the lines. Okay. Ngayon, ilang electrons na ang nalagay dito? Di ba sabi natin in every one line there are 2 electrons. So 2, 4, 6. Anong gagawin natin sa 6? Ima-minus natin sa total electrons. So 26 minus 6 is 20. Anong gagawin na natin dito sa 20? Ito yung remaining electrons. Okay? Ibig sabihin, meron ka pang 20 dots na kailangang ilagay dito. Okay, magbilang ng 20 dots. Ang paglagay ng dots, okay, mag-start kay terminal atoms. Pag sinabing terminal atoms, ito po yung naka-attach kay central atom. Mauna muna sila bago si nitrogen. So magsulat ng 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Since napuno na yung terminal atoms at may dalawa pang sobra, ilalagay na natin yan kay nitrogen. Now let's check kung 8. Di ba kapag 8 is stable, doon natin malalaman kung tamang sagot natin. So kay nitrogen, 2, 4, 6, 8. O 8 na si nitrogen which is stable. Para naman si chlorine, 2, 4, 6, 8. 8 din si chlorine, stable siya. So that is correct. Kung okay na yung isang chlorine, automatically 8 na din kasi to. So that is the correct structure of NCl3. Okay, NCl3. Another case is NH4. Positive. So meron siyang charge. So the same process, meron tayong N tsaka H. Anong group number ni nitrogen? 5. Si hydrogen ay isa. Ilang nitrogen meron? Isa. Multiply by 1 and your hydrogen has 4. 5 times 1 is 5. And then 1 times 4 is 4. 5 plus 4, that is 9. However, as you can see, may positive dyan. Kapag sinabing positive, okay, magma-minus ka. Kapag positive, okay, subtract. Pero kapag nakita mo ay negative, add naman yan. And since positive to, ang gagawin mo dyan ay magma-minus ka. Ilan ang ima-minus mo? Di ba kapag wala kang nakitang number dito, automatically may 1 dyan. So, ang ima-minus mo ay negative, ay 1. So, 9 minus 1 is 8. Okay? So, sino ang magiging central atom? Automatically, nag-iisa, that is nitrogen. At papalibutan natin yan ng 4 na hydrogen. At i-connect natin kay central atom with the use of the line. Ngayon, ilang electrons lang meron? 2, 4, 6, 8. O, isa-subtract natin dito, 8. So, 8 minus 8 is 0. Ibig sabihin, wala na tayong ilalagay na dots kasi 0 na yung sagot. Okay, now let's check kung octet siya or duet. Pag sinabi kasing octet, 8. Okay, 8 ang kanyang valence electron. Pag-focus na yung nitrogen, ilan ang electrons niya? 2, 4, 6, 8. Ibig sabihin, stable na siya. However, kay hydrogen, 2. O kay hydrogen ulit, 2. Hydrogen is 2. Di ba kasi sa isang line, there are 2 lines. O bakit 2 lang siya? Ang kailangan natin is 8. Okay, okay lang yun. Ang tawag dyan ay duet. Kapag duet, 2 electrons. Pero kapag octet, 8 electrons. So this is stable. That is the correct distribution of valence electron. So that's the answer for that problem. Another example is Cn negative.
Okay, carbon and nitrogen. Carbon, anong group number si carbon? 4. Anong group number si nitrogen? 5. Tigilan sila, tigisa lang, di ba? So 4 times 1 is 4, 5 times 1 is 5, 5 plus 4 is 9. This is negative. Anong gagawin pag negative? Ipa-plus. So plus 1, that is 10. Ngayon, sinang central atom? Di ba walang central atom kasi pareho silang nag-iisa. So kung ganyan ang case, isulat mo lang yung dalawang element at i-connect mo sila ng isang line. Ngayon, ilan ang may minus natin? Ilang line number nakikita mo? 2. Di ba? So 10 minus 2 is 8. Ibig sabihin, maglagay ka ng 8 electrons. So magsulat ng 8, 2, 4, 6, 8. Ngayon, i-check mo kung 8 or octet siya. Ang carbon, okay, meron siyang 2, 4, 6, 8. Stable na siya. Pero ang nitrogen, 2, 4. So 4 lang, kulang ng 4 para maging stable. So anong gagawin natin? Okay. Tignan nyo tong dalawa. Sinong pinakamadaming may kaparehas na dots? Diba, pair? Lone pair ang tawag dito. Ilang lone pairs ang meron kay carbon? 1, 2, 3. Pero kay nitrogen, isa lang. Ngayon, ang gagawin natin dyan, kung sinang may madaming lone pair, tatanggalin natin yung isa, gagawin natin ng isang single bond. Okay, so magiging double bond na siya. Ngayon, i-check kung 8 si carbon, 2, 4, 6, 8. Tama, 8. Pero si nitrogen, 2, 4, 6. Kulang pa siya ng dalawa. So ano ulit ang gagawin? Magtatanggal ulit tayo ng isa dito at gagawin triple bond. Now, let's check kung 8 na silang dalawa. Ang carbon, 2, 4, 6, 8. Ang nitrogen, 2, 4, 6, 8. So pareho silang 8. That is the correct answer. Okay? That is the correct answer. Next example is IF5. Okay, your iodine and fluorine. Iodine is group 7, fluorine is group 7. Iodine, 7 times 1, 7 times 5. So this is 7. 7 times 5 is 35. Okay, so 35 plus 7 is 42. Okay, 42. So sino ang magiging central atom? Si I. At palibutan ng 5 F. So 1, 2, 3, 4, 5. At i-connect natin sila sa central atom. Ngayon, ilang electrons ang meron dito? 2, 4, 6, 8, 10. So i-minus natin ng 10. Okay, so 42 minus 10 is 32. Maglagay tayo ng 32 dots mauna sa terminal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Saan natin nilagay yung dalawa kay iodine? Ngayon, i-check natin kung octet, kung 8 si iodine. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, sobra siya, 12. Okay, ang tawag dyan ay expanded octet. Anong ibig sabihin ng expanded octet? More than 8. At sino lang ba ang pwedeng maging expanded octet? Kapag ang element na yan ay nasa period 3 and above. Anong period ba si iodine? Diba nandito si iodine? Anong row to? Anong row number? Diba this is, anong row yan? This is row 5. Okay, so period 5 siya. So kapag nasa period 3 and above, since 5 si iodine, ibig sabihin, okay lang na magsobra siya. That ang tawag dyan ay expanded octet. Okay? Pero yung fluorine, 8 na siya. 2, 4, 6, 8. Diba? 2, 4, 6, 8. Okay, next example, we have your BH3. Okay, BH3. We have your boron and hydrogen. Your boron is in group 3, your hydrogen is in group 1. How many boron? There is only 1. Hydrogen is 3. So 3 times 3 is 1. 1 times 3 is 3. So 3 plus 3, that is 6. Okay? So sino magiging central? Si boron. At palibutan ng tatlong hydrogen. At i-connect natin kay central atom. Ngayon, ilang electrons na lagay? 2, 4, 6. So ima-minus natin 6. 6 minus 6, 0. So wala na tayong pwedeng ilagay na dots kasi 0 na siya. Ngayon, i-check natin kung octet ba siya or kung expanded ba siya or kung duet ba siya. Okay, let's start kay hydrogen. 2, di ba? Hydrogen 2, hydrogen 2. May dalawa lang kay hydrogen. Hydrogen may dalawang electron, that is duet. And stable na yan. Okay, stable. Paano naman kay boron? Ilan yung kay boron? 2, 4, 6. Okay, 6 electron. O 6 siya. Hindi siya sobra, pero kulang sa 8. So, ang tawag dyan ay incomplete octet. Incomplete octet. Okay? This is octet. Pag sinabing incomplete octet, okay, lesser than 8. Which is 6 siya. So, sinong mga element lang ba ang pwedeng maging incomplete octet kapag nasa period 1 and 2 siya? Ano bang period ni boron? Okay, ito si boron, ang period niya ay 2. Okay, period 2 siya. Okay, ayan, period 2. So, since period 2 siya, okay lang maging kulang. At still, this is stable. So, that is the correct structure of your BH3. Okay, that is your BH3. Okay, let me just switch my slide. Okay, the last topic under week 4 is your formal charge. Okay, formal charge. So, ano nga ba ang formal charge? Now, take note of this formula before I can explain what is formal charge. So, pag sinabing formal charge, in order for us to compute that, number of valence electron minus number of unshared electrons minus the half of the number of shared electron.
Okay, so let's start with this example. Okay, kapag sinabing formal charge, kukunin natin kung ano ang charge ng individual atoms. Ano kayang charge ng first oxygen, ng second oxygen, ng third oxygen, at ni carbon. Okay? Yan ang hinahanap natin dyan, formal charge. At ano yung formula? Meron tayong formula which is number of valence electron, number of unshared, number of shared. Let's answer yung number of valence electron. Pag sinabing number of valence electron, anong group number siya? Ano bang group number ni carbon? Anong group number kapag group is column, di ba? Okay, anong group to? 4. Group 1, group 2, group 3, group 4. Ibig sabihin, 4 ang kanyang valence electron. Next, what is the number of unshared electrons? Pag sinabing unshared, ito yung mga dots na meron kay carbon. Meron bang dots tayong nakikita? Di ba? Wala. So that is 0. Pero kapag sinabing number of shared electrons, ito yung mga lines. Ilang electrons ang meron sa lines na nakakonect kay carbon. Di ba? Meron tayong 2, 4, 6, 8. So the answer here is... Okay. So the answer here is 8. So with the use of the formula, 4 minus 0 minus, ano ang half daw? Ito, di ba? Ano ang half ng 8 is 4. 4 minus 0 is 4. 4 minus 4, that is 0. Okay? So, the charge of the carbon is 0. Next, oxygen 1. Mag-focus daw kay oxygen 1. Okay. Sorry, Okay, oxygen 1. Okay, ano ang group number ni oxygen 1? Oxygen is 6. Okay, so ibig sabihin meron siyang 6. The answer here is 6. Next, ilan ang unshared? May unshared ba sa first oxygen? Ilang dots ba? Okay, meron tayong 6. Ilan naman ang lines sa first oxygen? Isa. Ibig sabihin meron siyang 2 electrons. So 6 minus 6 is 0. What is the half of 2? Minus 1. So, ang sagot dyan ay negative 1. Anong ibig sabihin ng negative 1? Ibig sabihin, isa daw dito ay galing sa labas. Kapag negative kasi, nag-accept yung atom. At saan galing? Galing siya sa other atom. Okay. Next, oxygen 2. Sa second oxygen na tayo. Okay, our second oxygen is the same. Anong group number ni second oxygen? That is 6. Ano ang number of unshared electrons ng second oxygen? Meron lang siyang 4 na dots, so that is 4. Ilang lines na nakikita nyo sa second oxygen? Di ba? 2. So automatically, that is, in each line contains 2 electrons, so that is 4. So 6 minus 4, minus the half of 4, that is 0. Just follow the formula. And for the third oxygen, the same, since there is still oxygen, ang group number niya ay 6. Ilan ang unshared? Ilan ang dots ng third oxygen? 6, di ba? Ilan ang lines niya? Isa lang. So sa isang line may 2. So with the use of the formula, ang sagot ay negative 1. So ang charge ni carbon ay 0, ang charge ng first oxygen ay negative 1, ang charge ng oxygen 2 ay 0, at ang charge ng oxygen 3 ay negative 1. So that is all about formal charge. And that is the end of our week 4.